sunod-sunod din po ang kanyang official activities dito sa probinsya at gayon din po, meron din po mga official activities outside. So mamaya, marami pong utang na kwento at report din ng ating Vice Governor sa atin. So batiin po muna natin din ang iba nating mga tagapakinig. At ngayon po, kasama ko din ang madalas din pong nakakasama ng ating Vice Governor dito sa programa, si Sir Jeof. Good morning, Sir Jeof. Good morning po. Kamusta po sa ating mga sulit na nakikinig dyan sa loob at labas ng bansa? Gayon din sa mga nandyan sa palengke. Kamusta po kayo? Sa mga nagluluto ng pananghalian nila, kamusta po kayo? Sa mga palengke, dito po sa ang bayan ng Santa Cruz, naka-open talaga ang kanilang mga radyo dyan sa mga palengke sa habang nakikinig dito sa radyo natin Santa Cruz. At yung iba nga, yun sa live. Po. Mga po natin dyan sa Santa Cruz District Hospital, kamusta po kayo? Ayan. Yung mga nasa kitchen. Talagang bukas po ang kanilang radyo para makinig. Sigurado nagluluto na ng masarap na pananghalian yung mga yan. Oo. At ganoon din, batiin po natin ang ating mga katuwang din syempre sa ating opisina, sa Office of the Vice Governor. Good morning sa ating mga kasama dyan na busy siguro ngayon. Panigurado, mag-good morning na agad yung mga yan sa mga comments. Hindi pa namin na-check pero malamang. Sa mga gusto po kayong ipabate, birthday or kung anong celebrations, kung meron man kayong gustong mag-hi, hello, through dito sa programa ng ating Vice Governor, i-message nyo lang po or i-comment nyo lang sa mga Facebook live natin ngayon. At gayon din po, batiin din natin, good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa, syempre sa SP Legislative, sa opisina po ng ating mga board members, yung mga staff natin na nakikinig at nakatutok din dito sa programa. At syempre ang ating SP Secretariat na atin talagang katuwang dito sa ating mga trabaho. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At batiin na rin po natin ang mga nasa, syempre sa opisina din po ng ating Governor Presby Velasco, ang mga nasa katuwang natin sa Provincial Governor's Office at mga kapatid din natin na mula dito sa District Office ni Congressman Lord Alan Velasco. Good morning sa inyo. Ayan, good morning po. Speaking po ng mga pagbati, batiin din po natin ng mga kaibigan din mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan. Ayan. Kaya hindi mga kapamilya po na nakikinig at nakasubaybay dito sa programa ng ating Vice Governor, Adeline Angeles. At syempre po ang programa pong ito ay kasama at katuwang din ang lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Kaya nung nakaraan pong linggo, si Bukaldani Red po ang nakasama natin dito sa programa. Ayan. Thank you Bukaldani ulit sa inyo pong pag-join dito sa programa na ating Vice Governor at gayon din po sa masarap na tanghalian. Maraming salamat po Bukal sa masarap na tanghalian. Nagpatanghalian po si Bukaldani after ng program. So thank you so Bukal much at po. sa kanya pong may bahay sa pag-prepare ng lunch namin. Nabusog po kami sa crispy pata. Saka sa nilagang baboy po. nilagang baka. Bulalo, nilagang baka. So, sobrang sarap po. Nakalimutan na ni Jeof kung ano yung kanyang kinain. Pero, syempre, hindi naman din po natin makakalimutan gaya ng dati ang ating mga kapatid at mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Ayan. Happy birthday diba? po. And cue na talaga si DJ Shine. Pasok ang ating birthday song. Ayan. Happy birthday po kay Remelin Portento. Kung di po ako nagkakamali, mama po ito ng isang katuwang namin dito sa radio din, sa office of the Vice Governor, si Ma'am Ched. Nung kahapon na June 26. Happy birthday po. At gayon din po kay Reverend Father Pedro D. Fernandez Jr. sa darating na June 29. Happy birthday po. At ina rin natin kahapon din pa nag-celebrate ng birthday si Miss Lian ng Governor's Office. Happy birthday, Madam. Happy birthday po. At gayon din po, gusto ko rin pong batiin ng aking bayaw na si Javen Merciano. Magbe-birthday po siya sa Saturday. Happy birthday po. Happy Kuya birthday Javen. and congratulations din dahil Congratulations. kahapon ang kanyang college graduation.
Ang aming soon-to-be architect. Oo, na-claim na po namin dahil after 2 years. Ayan, ito din, meron din tayong mga, batiin mo na rin, JF, ang ating mga kaparian na anniversary, sacerdotal anniversary. Happy sacerdotal anniversary po kay Father Benigno J. Bonode ng Holy Cross Parish Church nitong sa darating na June 28 at kay Father Jose R. Pedregal ng St. Joseph Spouse of Mary Sagasan sa darating na June 29 at kay Father Drian Kirby L. Magdurulan ng Mary Help of Christian Parish at sa darating na June 29 din. Happy sacerdotal anniversary po. Sacerdotal anniversary. At sa lahat po, ayan po, sa lahat po ulit ang nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan ay happy birthday din po sa inyo. At ayun po, ulit sa lahat po ng gustong magpabati, mag-message, ay mag-comment lang po kayo sa mga live natin. Again po, live po tayo sa Facebook page ng ating Vice Governor, Vice Governor Adeline Angeles, sa Facebook page po ng, official Facebook page ng 16 Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian, sa Facebook page ng Marinduque News Network, at sa Facebook page din po, live din po dito sa radyo natin Santa Cruz. At mapapakinggan syempre sa radyo dito sa 104.5 FM. Comment down below lang po kayo at i-entertain po namin yan. Ayan, meron din mga Jeff, may mga nag-celebrate pa at nagse-celebrate June 27 ng kanilang kapistahan. Medyo marami-rami ito. Parang marami tayong pwedeng daanan. Ay, eto nga, June 27. Ngayong araw sabay-sabay ito. Barangay Maybuong, Buwak, sa pangungunan po ni Barangay Captain Ruperto Hisole. Happy Fiesta po, Kap, ng kanilang, ang tawag ba dyan? Ang kanilang patron ay Perpetual Help. At gayon din sa Barangay Dinahunan, Sayaw, Mugpog, sa pangungunan ni Barangay Captain Elenito Emrejano. Happy Fiesta po, Kap. At sa Barangay Aturan, Santa Cruz, sa pangunguna po ni Barangay Captain Romeo Isahol. At gayon din po sa Barangay Tagum, Santa Cruz, sa pangungunan ni Barangay Captain Roel D. Retardo, na parehas din na ina ng laging saklolo ang patron. So, happy fiesta po sa inyong lahat, sa lahat ng barangay na nag-celebrate ng kanilang kapistahan ngayong araw. Panigurado, naghahandaan na sila dyan. Marami po kaming madaanan mamayang mga video okay dyan. Ready po ang aking kasama sa Pandayo po ako. Pandayo. Ayan, syempre, nabati naman na po kanina ang mga taga Santa Cruz District Hospital na laging, batiin ulit natin, laging mga nakikinig talaga dito sa ating programa. Gayon din po si Konsehala Rosel Ola, ayan, lagi din po siyang nakasubaybay sa ating programa. At ito din po, dito din po sa Dolores National High School. Hi, Konsehala. Mga teachers natin dito, pati mga non-teaching staff din. At ito, ang Office of the Vice Governor, may gustong i-congratulate din natin, Jeyo. Nice lang pong sana namin congratulate si Jamie Solina for being one of the 47 aspirants for the 2024 Premier Volleyball League Draft Combined. She is the only Marinduqueña who tries her luck to be one of the pro volleyball player / setter in and outside the province in the near future. Kalain mo yun, may isang kababayan tayo na nakapasok ng PVL. At talaga nakaka-proud na dahil nung college pa lang kami, kita ko na talaga kanyang porsigido sa kilala mo ito personally? Ay, kilala mo siya na personally? Kasi kabatch ko sa Marinduque State College nung hindi pala, ahead pala ako isang taon. Ayun. May mga ganitong
nakaka-proud po ang ating mga kababayan. So out of 47, one of the 47 aspirants. Birium yun, hindi pa siya galing ng NCCA o UAAP. Nakakapasok siya dyan sa PVL. Napakagaling talaga. So, congratulations. At ito po, nagpapabati din, batiin din natin ng Happy Fiesta pala. Ay, Barangay Tagum, tama. Happy birthday. Nasaan may nagpapabati po ng birthday. And happy birthday po kay Cap Consuela Linga ng Barangay Hagimit. Happy birthday po. Ngayong Happy araw birthday kanyang po. birthday ng Barangay Hagimit. Kaya nga po sinasabi ko na nagbatian na po ang ating mga katuwang sa office. Opo, habang tuloy-tuloy ang trabaho po ay naka-live na nakikinig din ng ating mga kasama sa opisina. Ayan. At mamaya po, meron po tayong magiging guest dahil nitong June 25, tama ba ako, Sir Jeff? Opo, June 25 ay ang sinelebrate or parang sinelebrate ng June 25. Anong inaalala ng? Ang Seafarers Day. Ayan. Pagbibigay-pugay po sa ating mga mandaragat na talaga namang delikadong kanilang trabaho dyan sa dagat. Oo, gayon din po siyempre pagpupugay din sa mga kamag-anak at pamilya ng mga seafarers natin, lalo na po dito sa mga taga Marinduque, yung mga naiiwan sa kanilang mga naiiwan dito sa probinsya at abang ang kanilang mga kamag-anak ay nagtatrabaho sa barko at ayun, syempre mahirap. Kami po kasi ako personally, wala kaming sa pamilya seafarer. Sa akin din, wala akong pinsan na Opo, pero marami tayong kilala. Meron din po kaming mga kasama sa opisina na ang kanilang mga asawa, kamag-anak ay seafarers. Kaya kahit hindi po namin alam personally kung ano ang talagang feeling dahil sa lagi din po namin silang kasama, yung kanilang mga kamag-anak ay mas naiintindihan po namin kung ano talaga yung sitwasyon din at yung hirap na kanilang pinagdaraanan. Dapat pala si Ate Laura. Ayan, kahapon pa na-interview na. Hello, Ate Laura. Yung amin pang isang staff din, si Miss Laura, ay ang kanya pong asawa ay seafarer. Pero di biro yung mahiwalay ka ng ilang buwan sa iyong asawa. Minsan hindi lang buwan, taon, bago, Hindi lang sa asawa, pati sa anak o kapamilya mo, mahiwalay ka ng ilang buwan. Tapos Siyempre. yun din po, gaya ngayon, yung mga issues din na kinakaharap ng ating mga seafarers. At mamaya po, meron po tayong isang guest na mas makakapagkwento kung ano ba ang sitwasyon talaga nila, ano ang kanilang mga nararanasan at mamaya ay makakakwentuhan din po natin ng sandali siguro pag sa oras titingnan natin ang UWA din po para makapag-discuss ng konti ng kung ano ba ang programa para sa ating mga seafarers. Yan. Trivia lang po ang mga trabaho po na seafarers ay or sa industry po ng seafarers ay halos 90% po ng world trade ay nasa kanila. Sila po naglilibot o tawag dyan, siniship nila yung mga trade over worldwide. Sila po ang carrier. Ayan. Siyempre, so talagang ito yung pinakauna na dangerous talaga na trabaho. Ayan, top 1 siya. Top 1 sa pinakamadelikado na trabaho. Kasi dagat yan eh. Pag ba malakas yung alon, tapos nag-check ka pa ng mga containment, tapos sobrang lakas ng mga alon, baka mahulog ka sa mga alon dyan. Napakadelikado po. Ayan. So talagang mamaya po first hand nating maririnig din sa isang seafarer mula dito din po sa Marinduque. Kakababa niya lang ata ng barko din. Mamaya po makakakwentuhan natin siya para first hand nating marinig yung experiences nila at gaano ba talaga yung hirap din na nararanasan ng ating mga seafarers. Ito po magandang pagkakataon para mabigyan natin ng pagpupugay yung mga ganong klase, yung mga trabaho din ng ating mga kababayan
na minsan hindi naman po natin alam kung ano talaga yung kanilang pinagdaraanan at sitwasyon din. Yung iba ata dyan, ilang days bago magkaroon ng signal, so hindi sila nakokontak, lalo na siguro kapag nasa gitna sila ng ng dagat. So mamaya abangan po ninyo, may makakasama po tayong isang seafarer dito at makakasama din po natin ang OWA para sa pag-discuss din ng mga programa para sa kanila. Ayan. Ang definition po ng seafarer ay kahit anong trabaho po na employed sila to serve aboard any type of marine vessel. Basta trabaho po na nasa barko sila. Ayan. Oo, parang sa pagkakaintindi ko, different po siya sa seaman. Parang yung seaman, yung seafarer in general. Oh, general. Pero yung seaman, parang narrower definition siya dun sa trabaho na yung nasa marine. Parang ganun. Bali kasama siya ng mga caterer sa so barko. yung mga nagatrabaho po sa cruise ship na basta nasa barko, sila ay seafarer. General pala siya, definition ng ang mga career na patungkol ay sa mga job sa barko. Opo. Itong mga seafarer, syempre sa atin pong mga taga Marinduque, lagi po natin silang na-encounter kasi tayo po ay island province. So itong, syempre, nasa port para makalabas po tayo ng lalawigan. Ito pong ating mga nakakasama dito sa barko, syempre sila, yan po ang ating mga local seafarers din. So pagpupugay din po sa ating mga, dito, kaibigan at katuwang din dyan sa ngayon, meron lang tayo itong Balanacan Pier. So, sa Montenegro at Star Horse. Ayan. Yung Montenegro at Star Horse. Na lagi nating nakakasama. Opo, sila ang nag-iingat sa atin kapag nasa biyahe po tayo. Ayan, batiin din po muna natin itong, hindi natin nabate. Ito po si Miss Princess ay pabati po ng Happy Fiesta din sa Barangay Gisian. So, batiin po natin si Cap Philbert Sarili at sa sitio Dinahuna ng Barangay Sayaw, Cap Elenito Rijano. Happy Fiesta po sa inyo. Sabi po ni Princess, busog na busog kami. Sana all. Sana kami din. So hello po kay Miss Shai Lambot Lucy. Sorry na, baka kumare pa naman to. Baka po may pabalot papunta sa opisina. Kahit calamares lang po. Masarap ang calamares po dyan. So sa mga taga Barangay Gisian at sa Barangay Sayaw, Happy Fiesta po sa inyo. Speaking of fiesta, kaya pala itong mga nakaraang araw din po, ang atin pong Vice Governor ay nasa mga ilang sayawan, ay nakapunta siya dito sa Barangay Night, noong June 22, nagpunta siya sa Barangay Night ng Lamesa Mugpog. So hello po, magandang araw po kay Kapitan Joselito Ravanera at kay SK Chairman Aaron Vicente. Aaron ba yun? Aaron Vicente. Ayan. Ang kanila pong patron ay patron ng San Juan Bautista. Congratulations po sa inyong successful event, Cap Joselito and SK Chairman Aaron Matthew Vicente. June 24 po. At speaking of June 24, si Vice Gov din po nitong June 24 ay nakiisa, nakipagbasaan diyan po sa bayan ng Buenavista nung bilang pagkilala po sa kapistahan nga ni San Juan Bautista. Parang meron tayong naka-prepare na meron pong isang video kung saan makikita nyo ang ating Vice Governor na nakipagbasaan din dun sa sa bayan ng Buenavista. Ayan. Kung makikita po niyo sa pictures, napakasaya ng basaan dyan sa Buenavista. Parang nung pinanood ko po yung video, parang wala ata talagang plano ang ating Vice Governor, pero dahil na udyok na ng ating mga kaibigan dyan sa Buenavista. Ayan. May audio ata yan, ate. Apa. Ayan. Pakinggan natin yung audio din. So, mabasa, hindi na ako nagligo kanina umaga. Nakatipid pa sana ng tubig pero masarap. Maraming salamat sa lahat ng mga taga Buenavista. Mabuhay ang Buenavista!
Tayo po ay nakaisa ngayon dito sa bayan ng Buenavista. At kasama natin ngayon ang mga kabataan. Mabuhay ang ating mahal na patron. Kung alam ko lamang na ako'y mamabasa, hindi na ako nagligo kaninang umaga. Nakatipid pa sana ng tubig pero masarap. Maraming salamat sa lahat ng mga taga Buenavista. Mabuhay ang Buenavista! Ayan, talagang game na game ang ating Vice Governor po na nakipagbasaan dyan sa bayan ng Buenavista. Shoutout po sa mga taga-bayan ng Buenavista. Shout out po sa Talagang- lahat ng bumasa. Parang din sa video pagkasama ni Vice, meron pang bumuhos na isang timbang tubig. Hindi lang po yung naka-host, pero meron pang isang timbang tubig na bumuhos sa kanya. Talagang nahikayat po ninyo ang aming Vice Gov sa pagligo yan sa basaan. Game na game. At meron din po, alam ko, nakizumba din yan eh. Nakizumba din si Vice Gov dyan. Wala lang ata yung video at pictures. Pero nakizumba din po ang ating Vice Governor dyan sa, bilang part pa rin po ng celebration nung kanilang kapistahan ng ni San Juan Bautista dyan sa bayan ng Buenavista. So hello po ulit. Magandang araw po sa atin pong mga kaibigan at kasama dyan sa bayan ng Buenavista. Ayan, speaking of shoutout po natin dyan. Pa-shoutout po dyan sa lahat ng mga taga Malilay Buyabod at Malilay Matalaba from Reden Rosero. Ayan, shoutout po. At gayon din po kay Bobby Moreno. Ayan. Ayan, good morning Good po. morning Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa programa ng ating Vice Governor Adeline Angeles. At ito, binabati ko, nag-message din po si Sir Romeo Mataak ng Marinduque News Network. Ayan, kasama daw po niya si Vice Gov kanina sa activity. Yan, bago po si Vice Gov mag-travel, ay nakasama niya po doon sa activity sa Buwak. Hi po, At sir. ayan, batiin na rin po natin lahat ng taga Marinduque News Network. Ayan, sina Direk Paul, si Sir Jopay, at sina Sir Santi, lahat Hello po po. ng ating kasama at katuwang din dyan, sumusuporta sa atin para sa mga programa ng ating Vice Governor. At sa programa po ng buong 16th Sangguniang Panlalawigan. Sila po ang nagko-cover ng ating session tuwing Friday at yung iba din pong mga activities. So yun po, abangan po ninyo every Wednesday 1 p.m. Pinapalabas po natin ang highlights ng session ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Opo, para naman po kayo yung ma-inform kung ano na po ba ang nangyayari sa atin sa Marinduque. At ganyan din po yung mga resolution na maaring mapakinabangan po ninyo sa inyong mga sarili. Ayan. Opo. Ito kanina binati po natin si Miss Laura, nag-message din po siya. Good morning po, pabati po ang aking marinong poging, Adrian Laridi at kanya pong asawa. Ayan. Hello Kuya Adrian. Hello po, Sir Adrian. Uwi ka na daw po. Ito, nag-message din po si Ma'am Beng Loves. Beng Loves talaga yung pangalan niya sa Facebook. Good morning po, watching from Quezon. O, diba? Meron po talaga tayong mga nakasubaybay na nasa labas din po ng probinsya. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Ayan, happy birthday po sa aking mama kahapon. Ayan, si Miss Ched Portento. Ayan, binati po natin kanina ang kanyang, mama ng happy birthday. At kahapon po, June 25, June 25 pala ay last Monday. Yun po ay June 27 pala. Nung June 25 po ay meron, noong araw na yon ay Philippine Arbor Day. So ano ba yung Arbor Day, Sir Jeyo? Arbor Day is sineselebrate po natin siya tuwing June 25. Yan, tuwing ika-25th ng June. Sineselebrate po natin ang Arbor Day sa buong Pilipinas para magtanim ng ng puno. Yan, in pursuant to Presidential Proclamation number 643 and Republic Act number 10176. Ayan.
Opo. At ang atin pong mga katuwang kasama dito sa Office of the Vice Governor ay nakiisa po sa bayan ulit ng Buenavista sa 11th Buenavista Environment Day na ginanap sa Barangay Bicas, Buenavista. Ito po ay kasabay ng celebration din ng Philippine Arbor Day. At ang atin din pong Vice Governor ay nandun din po at nagtanim din ng puno. Gayun din po ang ating Governor Presby Velasco ay nag-attend din po sa nasabing dito sa event ng Bayan ng Buenavista. Sa celebration po nila. Tayo po yung magtanim ng puno ng ang init ay mabawasan man lang. Ano po? Opo. Tsaka mahigi din po yung pangkontra sa baha. Ayan. Oo. Kaya yun po. Every year, ikaw ba, kailan ka ba huling nagtanim ng puno, Sir Jeyo? Hindi ko na maalala eh. Ayan. Magandang reminder po sa lahat po ng nakikinig at nanonood Ano lang ay Puro ano lang po tinatanong ko eh. sa Gcash. Sa puro- G-Forest. Anong tawag ba dyan? Mustasa, mga maliliit na gulay lang tinatanim ko eh. Akala ko po nagtanim siya nung sa G-Forest. Yung kapag madami ka ng points sa Gcash, ay oo. pwede mong i-convert into yung kanila pong corporate social responsibility na activity. Program, yung G-Forest. Makakapagtanim ka ng puno. So, hindi po ito paid. Hindi mo ito pang-promote sa Gcash. Pero dahil napapag-usapan lang po ang mga natatanim na puno. Hindi po ito paid advertisement. Lalo na po yung mga, syempre mga kaibigan natin din na mga nakikinig na yung wala talagang area para magtanim din. Pero sana po pag nagtanim, yung hindi na siya tree planting lang. Parang ngayon ang tawag na ata tree growing. Kasi kailangan mo siyang i-monitor din. Yung parang, dati po kasi parang pag tinanim mo na yung puno, ay tinanim mo na, tapos na, hanggang doon na lang. So, paano na yun after? Paano kung nabuwal na yun? Nadala na ng baha? Or may kumalkal na ng mga hayop? Wala na. Parang nasabi mong nagtanim ka, pero hindi naman na natin alam kung ano nangyari after. Kaya ngayon parang ang tinatawag na dito ay tree growing. Dahil after po itanim ay namomonitor or binabantayan pa rin kung ano na ang naging status, kung ano ang naging lagay noong mga tinanim. Napakatagal pa naman tumubo ng full-grown tree. Ayan. Kailangan ng napakadaming taon para matawag mo siya na puno na talaga na makakatulong sa pagbawas ng global warming. Opo, yan. Malaking bagay po ito at makakatulong ito lalo na ngayon medyo climate change na rin talaga na ang issue dito sa atin. Hindi lang naman sa Pilipinas pero lahat po dito sa nakakaranas na rin ng climate change. Ayan, may mga nagpabati pa ba? Yan. Pa-shoutout po dyan sa lahat ng mga taga Malilay, Buyabod at Malilay, Matalaba. Si Sir Reden Rosero, pa-shoutout po. At pa-shoutout din po sa mga staff ng Barangay Buton. Ayan, si Ma'am Jocelyn Ligtas. At ito po, pabati po ang minamahal kong kabarangay sa Lapu-Lapu, si Kagawad Jeffrey Parr. Ayan, si Kagawad Jeffrey Parr yung nag-message po. Pinapabati niya po lahat ng kanyang mga kabarangay sa Lapu-Lapu. Yan, magandang araw po sa inyo. Sana po ay masarap ang inyong inihandang pananghalian. Medyo parang maulan po ata, makulimlim ngayong araw na ito. Sana po masabaw ang inyong niluluto ngayon. Mainit sa Ayan, ito po, kahapon din po, ilan po sa mga naging activity din ng ating Vice Governor noong June 26 kahapon. Meron po siyang mga ilang meetings na inattendan din. Sunod-sunod na naman po ang activity ng ating Vice Governor. At isa po doon ay nagkaroon po ng Dole Tupad orientation dito sa provincial capital, kung saan merong 106 beneficiaries mula sa 6 na municipalities dito sa Marinduque. Ito po ay facilitated by Dole Marinduque. Binabati na rin po natin lahat ng mga taga Dole Marinduque na atin pong kasama dyan kahapon din at nakasama ng ating Vice Governor din sa orientation ng Dole Tupad. At ito po, announcement po, parang bago po
singit na rin natin tong announcement mula sa LMD Peso. Sa June 30 po, ito daw po ay ilan sa mga activities ng LMD Peso. Sa June 30 po ay gaganapin itong NAPOLCOM exam sa Marinduque National High School. Sa July 3 to 4 po ay meron pong PRC mobile services dito sa Capitol at ang sa Capitol po. Pero ang registration po ay dito sa car park. So yun, ang alam ko po yung mga gustong mag-renew ng kanilang mga PRC license ay pwede na po dito para hindi na kayo pumunta pa sa kabila or lumuwas. Dito po, July 3 to 4, dito sa Capitol ay meron pong mobile services ang PRC. Ayan po. At Sa mga nais naman po maghanap ng trabaho, ay may local recruitment activity po ang LMD Peso sa darating na July 16 sa LMD Peso office sa Capitol Boac at gayon din po sa Santa Cruz Multipurpose Hall sa darating na July 17. Okay. At saka sa Buenavista Poblacion Covered Court sa darating na July 18. Ayan po, grab na po ninyo ang opportunity para po magkatrabaho. Ayan din po, at meron din po tayong free language skills training for Marinduqueños. Meron po tayo niyan sa LMD Peso Marinduque. Meron pong English proficiency for customer service workers, 100 hours equivalent to 25 days. Ayan. Tsaka Spanish language for different vocations, 100 hours din po yan. At tsaka Japanese language and culture and basic Korean language and culture. Ayan. ayan, ito po pala yung sinanap ko yung details para doon sa PRC mobile services po. Renewal of PRC ID certification, passing, good standing and rating, authentication of PRC documents, duplication of professional ID, initial registration, filing of exam for LEPT, and change of status for name and birthday. Ayan, ito po yung mga pwedeng gawin or pwede dito sa PRC mobile services. So para po mas mapadali ay ito na po, nilalapit na po sa atin yung mga ganitong program. Itong ganitong program para hindi na tayo pumunta pa sa gumastos para sa mga pamasahe. So muli po nagpapasalamat po tayo sa lahat ng lahat ng naging instrumento para magkaroon ng ganitong mobile services. Kaya binabati din po natin ulit ang ating Governor Presby Velasco at ang ating pong Congressman Lord Alan Velasco. Ayan. Ganyan din po ang mga nandyan sa LMD Peso. Ma'am Cherry, and thank you so much po. At napakalaking tulong talaga ng free language training na yan. Akalain mo yun, 100 hours na makagandang tignan sa PDS. 100 hours. Okay. Nag-enroll ka ba dun, Jeyo? Okay. English proficiency. Opo, ayan po si Sir Jeyo, nag-enroll siya. Kaya kayo po, yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nagwo-work po dyan sa government. Grab na po magandang ninyo. po to. Language proficiency, language proficiency. Ayun. Hindi ko na English language. English language. Pero may mga iba pang language din na in-offer hindi lang sila. English. Spanish and Korean tapos Japanese. Para sa mga details po nung itong mga sinasabi naming programa, pwede nyo pong i-check ang Facebook page ng LMD Peso, LMD Peso Marinduque, at gayon din po yung Facebook page ng ating Governor Presby Velasco, sapagkat doon din po nila disseminate, nire-release yung mga ganitong announcements. So i-follow and i-like and follow nyo na rin po yung mga pages ng ating nila at ang ating mga katuwang din. Gayun din po ang Facebook page ng ating Vice Governor para po sa mga hindi pa rin naka-follow. Ang ating pong Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque.
At para din po updated or makikita din po ninyo ang mga kaganapan sa 16 Sangguniang Panlalawigan, i-follow po ninyo ang official Facebook page ng 16 Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. Ayan. Tsaka po yung ating Facebook page din po ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Ayan. Para din po sa mga information. Ito, si Miss Rhea, pinapabati niya din po. Pabati po ng asawa ng kapatid ko, si Mr. David Macaraeg, nakakababa lang ng barko last June 24, nung linggo lang. Happy Seafarers Day. Yan po. Kayo po, kung meron po kayong mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kakilala na seafarers, ay message nyo lang po, i-comment nyo lang po at ng atin din pong mabati at mabigyan ng pugay dito sa ating programa. Ayan. Hello po, Vice, from Del Mundo, Risa. Ayan. Good morning po, Ma'am Riza Del Mundo. Ayan. So, magandang araw, magandang tanghali po ulit, magandang umaga sa ating mga kaibigan at katuwang na nakasubaybay dito sa ating programa. Ayan, in a while po, ayan, makakasama po natin ang ating Vice Governor, very fresh from all activities kaninang umaga. Medyo matagal-tagal din po natin siyang hindi nakasama sa programa sapagkat medyo sunod-sunod po at sobrang busy po ng, parang hindi lang linya. Busy po ang ating Vice Governor. Ayan po, yan po ay kakadating lang galing sa mga study mission pero hindi po namin alam, di ata marunong magpahinga. Talaga naman pong walang kapuguran ng ating Vice Governor. Opo. And after ilang days ng program, ay ngayon po ay makakasama natin siya. Kaya ano po, muli lang po nating ipakilala ang programang The Vice Governor's Hour, ang Kasanggunian Ngani. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Yan. Good morning po sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Ito po ang, ayan pala. Ito ho ang inyong Vice-Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles. Makakasama pong muli ninyo ngayong araw na ito, live dito sa radyo natin Santa Cruz. At maraming salamat Ma'am Kat and Sir Geoff for taking over and for the assistance syempre ni DJ Shine. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating mga kababayan. Kahit po ako ay laging pahuli-huli dahil alam po naman ninyo ipit na ipit ho ang schedule ng ating programa. Laging 10:30 ho ay marami hong activities as early as 8 o'clock ngayong araw na ito. Kaya pagpaumanhinan po ninyo pero andito tayo. Hindi pwedeng hindi magpapakita na sa inyo
ng live sapagkat sabi nga ni Kat ay mukhang maraming utang ko na sa inyo. So yun, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa ating programang The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani. Kasama po ang inyong Vice Gobernador, Vice Governor Lynn Angeles. At yun, last na episode natin noong nakaraang linggo ay nakasama natin ang ating butihing bokal. Tama ba, Ma'am Kat? Si Bokal Danny Red, ang isa sa ating masipag na bokal ng Sangguniang Panlalawigan. At niloloko ko siya, Ma'am Kat, na gwapong-gwapo niya. Oo. Sabi ko pa parang gwapo-gwapo ni Bokal Danny. At sabi niya, oo, at saka nag-enjoy daw ko. Balita ko pagkatapos ng programa. Masarap ang bulalo. Kayo ay pinakain ng masarap na bulalo At ni... crispy pata. Nako. Ay, may hipon pa, Vice. O, kita mo. Yan si Bokal Danny, hindi ko alam kung masama ang loob sa akin yan eh. Kasi, pag ako ang absent, doon nagpapakain ng masarap. Ay, hindi, biro lang ho. Dahil nung nakaraang siya rin ang guest natin, ay meron naman siyang masarap na, ano nga ba yun, alam kong masarap siya na binaon ko pa sa opisina. Yun ang hindi ko natikman. Bakit Nalugi ako hindi dun. Bakit hindi ko maalala? Pero alam kong talagang masarap. Hindi naman ubod. But anyway, pero definitely hindi bulalo yon, Bokal, ha? Definitely hindi bulalo. Definitely hindi rin hipon. At saka ano pa? Crispy pata. At definitely hindi yung crisp papata. Po, tatlong mga masasarap na pagkain yan. But enjoy na enjoy ho ang ating mga team, sina Ma'am Kat, at ang team ng Vice Governors Hour ay maligaya po sila sa iyong patanghalian, Bokal Danny Red. Baka pumasa na yan. Para kung gusto kong i-recommend ulit na kayo ho maimbitahan na co-anchor ulit. Hindi naman ho kami nagpapadinig dun sa mga susunod na mga magiging guest co-anchor. Anyway, so thank you very much ho, Bokal Danny Red, for being with us sa nakaraang programa ng The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani, at sa ating mga kababayan na sumubaybay ng mga pagkapanahon na ang inyong Vice Gobernador ay nasa official travel, ay maraming salamat po. Nawa po ay naging makabuluhan at meaningful din ho ang inyong pakikinig sa ating programa. Okay, Ma'am Kat, nasa ang bahagi na tayo. Ako ho kasi ay nanggaling pa sa ilang activities. Kasama na nga po ang ginagawang distribution ng incentives para sa lahat ng mga child development workers. Yan ho yung mga ang tawag nung kapanahunan namin. Ang tawag ng mga kapanahunan namin ay mga daycare workers. Hanggang ngayon naman, maraming ang tawag pa rin ay daycare workers. Pero ang tawag na po sa kanila ngayon ay child development workers, CDWs. At ngayon ho ay nagkaipon-ipon ang lahat ng mga child development workers na naglilingkod sa buong lalawigan doon ho sa Moriones Arena sa Bayan ng Buwak. Mula sa 6 na bayan ng ating lalawigan, sapagkat dinidistribute ng provincial government ang incentives na para sa kanila mula sa provincial government. Kaya medyo masaya ang ating mga CDWs sa medyo konting incentive na naipagkaloob sa kanila. Pero kagaya ho ng binanggit ko, Kat, sa kanila, Ma'am Shine, Geoff, at sa lahat ng ating mga katuwang sa iba pang katuwang sa paglilingkod, kapag may mga ganyang incentives, alam po namin na yan ay napakaliit at kumpara sa serbisyo na kanilang ipinagkakaloob sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, sa ating komunidad, that is nothing compared to the service that they are rendering. Pero alam nating mahalaga pa rin, at sana sa pamamagitan ng incentives na yon, maliit man yon, ay maramdaman yung pagmamahal ng pamahalaang panlalawigan at ng mga katuwang sa serbisyo ng ating mga
kapatid na child development workers. Ang gaganda po nila at saka mamaya ho ay meron pa silang pageant. May search for mga miss, hindi ko alam kung anong title, pero meron po silang pageant, ay kaya ay bago ho ako umalis dahil bilang pagmamahal na rin natin sa kanila, ay yun hong mga contestants, yung lahat na lang ng mga contestants ay binigyan na kaagad natin ng mapapanalunang tigi-isang stand fan. So, yun, ay siguradong abag na sinang pawis kasi yun. Siguradong abag na sinang pawis yung mga kapatid nating yan. Kaya sige, kahit lahat sila panalo na ng tigi-isang stand fan mula sa inyong Vice-Gobernador Lynn Angeles. But again, I know that is nothing compared to the services they are rendering. Yan ay pagpapakita rin lang ng pagmamahal natin sa kanila. Yun. Okay, Ma'am Kat. Ano na ba? Dito na ba tayo sa topic natin ngayon? Opo, Vice. Dahil medyo na rin po ating oras. Okay. Meron pa tayong bisita ngayon dahil sa nag-celebrate po tayo ng Seafarers Day nitong June 25. Okay, Seafarers Day. Pag ba sinabi talagang seafarers, ano ang pagkakaiba niyan pag tinawag na seamen? Pag seaman, based sa aming research, Vice, ay ito pa in general ang seafarer. So lahat ng nagatrabaho sa barko, regardless kung anong work, ay seafarer. Opo. Oh. So yung mga nasa cruise ship, so kung sila man seafarers din. Apa. Okay. Ay yung mga nagbabangka. Fisher folk sila. Fisher folk. Okay. So, alam po ninyo, napakahalaga na sa bawat isang taon ay may mga idinideklara na partikular na araw o partikular na buwan para magbigyan ng pagpapahalaga ang mga partikular na sektor. At alam naman natin, kaya ho medyo sinigurado ng inyong lingkod, nakamonitor na ba ang ating panauhin? Ito pa. Oo, para Naka-standby naka-standby na rin siya. sila. Kaya ho, sinigurado ng inyong lingkod na mabigyan ng pagkakataon na maimbitahan ang representante sa sektor na ito bilang bahagi ng pag-alaala sa kanila sa napakahalagang araw, yung Seafarers Day, ay sapagkat we recognize yung mahalagang role din nila, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa bansa, para sa lalawigan, para sa komunidad na hindi simple. Ay ako kasi minsan ay napapatingin sa YouTube at ako ay isa sa nakakakuha lagi ng attention ko ay yung mga malalaking barko na sumusuong sa napakalalaking alon. Noon ko lang na-realize, ang tingin kasi dati nung bata-bata pa ako, Ma'am Kat, pag sinabing seaman, asawa yan ng seaman. Mayaman yan. Anak yan ng seaman. Akunin natin sa Mr. and Miss Christmas. Di ba? Ganon ang dating ho eh. Na para bagang, yan ay may pera, yan ay ganyan, no? Maaring totoo rin ho yun. Dahil totoo rin naman na medyo malaki ang kanilang kinikita, ano ho. Pero nung nauso ho ang YouTube at nakita ko yung abay, ganun pala kalalaki na alon ang inasuong nila. At pagkatapos yung kanila palang maraming eksperyensya na talagang sa tingin ko ay they really deserve a good pay with all the experiences and risk na ginagawa nila. At ngayon ho, bilang pagpapahalaga ng programang The Vice Governor's Hour sa sektor na ito, ay meron ho tayong panauhin. Ma'am Kat, pakilala mo nga ang ating panauhin. Ngayong araw po ay makakasama natin si Sir Gary Malagotnot. Siya po ay mula sa Barangay Balogo, Buwak at kakababa lang din po ng barko. Hi, on air na rin po. On air na ba si Sir Gary? Sir Gary, magandang umaga. Yes po, Vice din. Magandang Ba? Okay, bati po kayo sa ating mga kababayan, Sir Gary. Mama, magandang umaga po sa lahat. Lalo po kay Vice din. Okay, oo, naka-project yung yung iyong picture sa ating monitor sa Facebook at gwapo mo dito ano ba ang iyong work
Sir Gary, saang barko ka? Sa kasalukuyan po, ako po ay sumasampa sa isang container vessel po. Okay, container. container. Ang company ko po ay Maersk Line. Okay, oo, yan. Kita mo si Sir Gary. Kailangan i-hire ka ulit. Promote mo na yung kanilang company. Okay ba naman ang kumpanya, Sir Gary? Ay okay naman po. Okay Moral naman. safety. Oo nga ikaw very healthy ka din gwapo-gwapo mo Yes, dito po. sa picture. Sir Gary, recently ay sinelebrate ang araw ng mga seafarers at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay aming naimbitahan para mas maunawaan ng ating mga tagapakinig dito sa The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani ang dynamics ng inyong trabaho. Dahil ewan ko kung narinig mo kanina yung aking binabanggit na bandang huli ko na rin lang na nakita kung gaano rin ka-challenging ang inyong trabaho bilang mga seafarers. Pwede ko bang malaman sa'yo, ano ba ang particular na work mo dun sa barko na, yung bang pag sinabing container na barko, ay yun na yung sinasabing cargo ship? O iba pa Hindi yun? naman po. Iba pa? Marami po siyang iba't ibang klaseng ng barko. May container, Okay. may cruise ship, Okay. may bulk carrier, may Okay. cargo ship. Okay. Yung sa amin, So, yung iba sa pa amin yun. naman po is container ship, parang Yung mga, yan Ano yung po, mga box yung- na malalaki Opo, yung na mga mga box-box. container. Opo. Yung mga container vans na nga. mga Okay. deliver po kami ng parang kami po yung kung sa lupa ay merong Shopee, sa barko po kami yung deliver sa iba't ibang bansa ng Okay. Correct. Oo. Correct. Oo. Yes po, mga Yan na import rin po, yung, import. yung mga balikbayan boxes, minsan kasama na yan dun sa Yes inyong po. mga nasa container. Oo. Kasi naalala ko yung ating kaibigan si Ma'am Hilda, 'di ba? Isa sa kanilang mga container vans. Anyway, ikaw ay talagang pagsisiman ang natapos, Sir Gary? Yes po. Bali, nagtapos po ako ng AMT, Alshit Marine Transportation sa Lighthouse Maritime School. Dito po sa atin, sa Buwak. Yes po. Uy, Yes po. congratulations sa Lighthouse, talagang Opo. maraming napapagtapos at maraming napalabas, napagtrabaho sa abroad nitong Lighthouse. Ilang taon ka na po sa iyong trabaho? Sa kasalukuyang kumpanya ko po almost 10 years na po ako. Wow, edi marami ng ipon. Pinakialaman ko pa ang ipon, ano ang tawag dito? Pero sabi ko nga ay kumusta ba ang buhay marino? Ano naman po, masarap na medyo mahirap. Mahirap. Teka muna. Mahirap. Yung sarap ba na yon ay kasama doon yung ipon na? Bakit Yes, siya masarap at bakit siya mahirap? Masarap siya kasi kumikita ng Medyo ng maayos. okay, Oo. medyo maayos. At saka po maiikot mo yung iba't ibang bansa ng libre. Oo nga, no? O, saan ka na ba Opo. ano ba yung rota ng iyong container ship? Dito pong last time ang biyahe po namin Europe and Asia. Tapos Okay. doon din pong Middle East. Oo. East. Opo. Oo. Eh, Saan sa Europe? Saan sa Europe ang biyahe Ano ninyo? po, Ere? Germany, Mm-mm. Bremerhaven. Oo. Sa Poland, Okay. London, Felixstowe. Ba, kita mo ay samantalang kung tama nga naman minsan sa ibang mga trabaho minsan ay iniintay pa ang retirement para makarating sa isa sa mga bansa na binabanggit Yes mo, po. pero ikaw ay Yes po, totoo po yun. bahagi yan ng trabaho mo. Okay, tama naman. So, okay, ang sweldo, opportunity to travel sa iba-ibang lugar. Ano naman ang nakikita mo na parang ano ang challenging naman sa buhay mo? Sa buhay ng isang marino? Ang challenge unang-una na po yung mahirap kasi malayo sa pamilya.
hindi mo na mabantayan yung ano, yung pag-grow ng mga anak mo. Tama naman. Ah, Oo. Tapos minsan tumatawag ka sa mga anak mo, minsan hindi ka na nakakausap, tapos busy siya sa paglaro. Parang Mhm. naiiwas yung focus niya sa iyo. Pero at the same time po, parang naman sa kanila 'yon. Oo. At saka po yung isa pa rin pong challenging yung yung kakulangan sa tulog. Bakit kulang sa tulog? Ma'am, kasi Ilan, po ilan bang Depende may po. oras ba ang tulog ninyo or talagang yes po, may Mm. duty po kami sa barko. Gaya po ng posisyon ko, isa po akong able-bodied seaman. anong tawag? So- Anong tawag, Sir Gary? Able-bodied seaman po. Okay. Ano ang nature ng trabaho mo? So ang nature po ng trabaho ko isa po ako sa nagda-drive ng barko. Bali, Bago sa may akin. mga duty po kami. Opo, nag-duty Okay. sa Aha. nag-duty sa gangway. Kapag sa Puerto po, sa gangway po kami. Mhm. Kapag sa laut naman po, nag-duty po kami sa gabi sa bridge. Okay. Ang duty po namin sa bridge every 4 hours po. Okay. Sa gabi 4 hours, tapos sa araw 4 hours din, plus kung gusto namin mag-overtime, doon na po kami magdadagdag pa kami ng oras. Okay, So, okay. So sa madaling sabi po yung tulog po namin putol-putol. Putol-putol. Okay. Kung Oho. Oo. makatulog ka po ng 5 to 6 hours, masayang-masaya na po ko noon pag makatulog ka ng mga ganong oras. Terrible, Mga 5 to 6 ano? hours. Wow. Opo. Oo. Ay, samantalang sabi pa nga, to maintain a good health, kailangan ay quality sleep ng at least hindi bababa sa 6 or 7 or 8. 8 sa, Yes po. definitely 8 sa mga younger, sa mga old ay Opo. medyo. Oo nga, no? Medyo challenging talaga yon. Paano mo naman kino-compensate yung sinasabi mo na medyo syempre sa pamilya, malayo sa pamilya, paano naman ang makabagong pamamaraan ng mga modern day seafarers natin para makabawi sa yun nga yung binabanggit mo na absence sa pamilya? During rest time ko po, tumatawag po ako sa pamilya ko. Okay, yung call. okay. Ang kagandahan po sa kumpanya ko, meron kaming libreng internet, unlimited po. Oh, okay, okay. That's good. Oo. So, kayo ba yung napupunta sa na-experience mo ba na ang rota ninyo ay yung sa medyo dangerous na lugar kasi sinasabi nung iba minsan may risko ng pirata, hindi lang risko ng typhoon. Meron ka bang karanasan na similar to that? Yes po. Always Oo. naman po. Anong During mag-coastal po kami during mag-underway kami ng Asia to Europe, automatic pinadaan kami ng mga risk area po diyan. Sa Somalia, correct. Oo. dito rin po sa Malaysia, sa Malacca Strait, mga mga pirate zone po 'yan. Correct. At saka ito pa pong isang nababagong yung pong bagong balita ngayon na sa Red Sea po. Correct. Dumadaan din po Oo. kami diyan sa Yemen. Pero so far So- wala ka pa namang medyo eksperyensya na medyo talagang nando na sa bingit ng nakakatakot. Wala naman Wala pa. pa naman. Oo. Pero naka-experience po ko Aha. nung last kontrata ko po, naka-experience po ko nung sa Sudan, yung Okay. civil war sa Sudan. Doon Okay. po ang biyahe namin. Inabot po kami ng doon ng ilang buwan din, pero sa Puerto inaabot kami ng mga 1 week. Okay. Halos mandinig na namin yung putukan ng mga baril, mga bombahan. Oo, di talagang katakot-takot na dasal Ayaw po naman po. Kung maaari nga po, uwi na sana kami. Ang problema naman po. Ang kinonsider ng kumpanya, hindi pa siya totaling war. Bali, Okay. kinonsider siya na civil war lang. Okay. Pero war pa rin 'yon, Kita mo, hindi pa ba? Yes po. But plus andun kayo sa area ng civil war. Opo. Oo. Pero ang ibig sabihin nun ay so far wala pang mga other states involved. Pero yun, talagang yung curious lang ako dun sa unang yung unang biyahe mo. How was it? Yung unang biyahe. Yung unang sampa ko po ng barko. Oo. Sa totoo lang po,
bago po ako napunta sa kumpanya ko, meron po ako napuntang ibang kumpanya po. Okay. Yung unang-unang biyahe mo sa bilang seafarer. Mahirap po talaga, napakahirap ang bigat sa loob. Hindi naman kayo na yung nahihilo-hilo. Kasi diba, sobrang laki-laki ng alon. Ano naman po, makakaramdam ka pa rin po ng pagkahilo kasi kahit na malaki po yung barko, wala pong malaking barko sa alon. Yung sa totoo lang po, yung barko ko po ngayon halos 400 meters po ang haba. Okay. Ang lapad po niya 60 meters. So Okay. sobrang haba po nun. Okay. Kapag inabot ka po talaga ng malalaking alon, wala pong malaking barko sa alon. Totoo. Yung Okay. may kaunting uga siya pero yung swell pa rin po. Mararamdaman mo pa rin. Totoo ba yung sinasabi na laging yung passport ninyo laging nakadikit sa katawan? Totoo ba yun or exaggerated naman yun? Ay, hindi po. Exaggerated po yun. Ah, Yung po hindi sa totoo naman. lang po, lahat po ng documents namin, unang-unang araw po namin sa barko, pagkasampa po namin, i-ano po namin kay kapitan, ibibigay po namin siya kay kapitan, i-handover po namin. Oh. So, lahat ng documents po namin, nasa kapitan po namin. Kasi, pag kada puerto po namin, tuwing dadaong kami ng puerto, check-in. requirements po yung yung Mhm. mga passport and seaman book po namin. Oo. Ibibigay po namin sa agent para maano sa immigration. So, hindi na kokolektahin isa-isa. Opo. Okay. Medyo what's keeping you going? Maliban syempre sa medyo inspiring naman pag panahon na ng sweldo. Pero aside from the financial consideration na medyo okay ang sweldo, ano pa ang inspirasyon mo para every now and then ay tuwing ka ba umuwi sa atin dito sa Pilipinas, sa Marinduque? Sa ngayon po yung kontrata ko po 5 months plus 1 minus 1. Ba? So every 5 months nauwi ka. Yes po. Oh, at least hindi masyado na kagaya nung iba na talagang noon na matatagal bago umuwi Opo. So most likely nagtitrain ka na rin para bukas-bukas kapitan ka, no? Sana po. Pero sa Oo. totoo lang po yung kulang po ako sa unit, kailangan ko pong mag-laterite pa para Study ng study, oo. Oo. Kasi Opo. yung ibang nakakausap kong seaman, pagbababa, supposedly, sasamantalahin na para sa pamilya. Pero ang nangyayari, may portion pa rin ng pagbaba nila, nag-aaral naman. Para, ma-promote. Ang pangkaraniwan po namin yung tuwing bababa po kami, every 5 years, nagre-renew po kami ng mga certificate namin, mga training. Yan po yung maging normaling kadahilan kung bakit kami parang schooling pero po siya, training lang. Nagre-refresh po kami ng mga training namin. Okay, oo. Pero bago yung aking kasunod na katanungan ay binabati po natin ang mga seafarers na dyan nakabase sa Barangay Suha, mga taga Suha sa bayan ng Torrijos. Binabati po natin ang ating mga kapatid na seafarers na nakamonitor sa atin. At lahat po ng mga seafarers na kung nasaan man po kayo, ito po ay aming pagpapakita ng pagpapahalaga sa inyo. We want the Marinduque community and ang ating mga tagapakinig at saka ako na rin po to be more familiar with the life and challenges and inspirations ng ating mga kapatid na seafarers because at the end of the day, they are Marinduqueños na pinagsisilbihan din namin. Ang pamilya nila ay pinagsisilbihan din namin. And we want to better understand kung ano ang buhay at sitwasyon ng ating mga kapatid na mga seafarers. So ito bang pagiging seaman mo ay nakikita mong pangmatagalan or hanggang sa mag-retire ka ba, you will retire as a seafarer or may plano ka rin na huminto na rin sooner or later? Ang plano ko po siguro mga 5 to 10 years po. Mag-retire na po ako. Maagang retirement. Okay, para Opo. enjoy naman. Kasi Mhm. hindi po habang buhay magbabarko. Hindi po madali talaga ang buhay sa barko. Okay. Napakahirap. Sa totoo lang po, kung
may magandang may magandang hanap buhay ako dito sa sa Pilipinas, hindi na po ako babalik. Yun lang po Okay. talaga to. Okay. Napakahirap po talaga ng buhay ng bilang seaman. Ano ang pinakamahirap na aspeto ng pagiging seaman? Ang pinakamahirap po yung malayo talaga sa pamilya. Okay. Oo, walang ano 'yon. Wala nang malalim pang paliwanag doon dahil ang Opo. pamilya ay inspirasyon at buhay natin at dahilan din naman ng mga sakripisyo ninyo. Ano po. So, Yes po. ano ang mga nais mong we sayang we don't have so much time pero ako'y nagpapasalamat Sir Gary sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ikaw ay maibahagi natin sa ating mga tagapakinig ang iyong buhay seafarer at maraming salamat Yes po. din sa iyong paglilingkod sa ating bayan bilang bilang OFWs as a seafarer. And maraming salamat sa mga sakripisyo mo hindi lamang para sa iyong pamilya but at the end of the day ay indirectly or directly ay nakakatulong din sa ekonomiya ng ating lalawigan, sa ekonomiya ng ating Yes bansa. Ano ang mga nais mo pang banggitin na sa ating mga kababayan o sa akin o sa amin o sa lahat ng nakakapakinig ng ating panayam na ito sa iyo? Bilang isang seafarer po, para po sa akin kasi ang pananaw kasi ng tao sa na kapag seaman ka, marami kang pera, maginawang buhay mo. Ano po 'yun? Hindi po totoo 'yun. Mhm. Ano po para po sa kaalaman ng lahat, ang pagiging isang seaman po ito po ay pinili namin profession. Hindi po sa madaling paraan, hindi po naging madali yung yung way namin. Ang gusto ko lang pong parating sa iba kasi laging sinasabi kapag seaman maraming pera, kapag seaman mayaman. Buhay-buhay na. Yes po. Sa totoo lang po. Kaya po kami nakakaipon ng malaki. Hindi po kami gumagastos sa barko. Lahat po ng pagkain namin libre. Lahat yung ng mga- matitipid. Yes po. Yung mga sahod po namin, naiipon po namin yung sa loob ng buong kontrata po namin. Okay, oo. Yan po. Pero malaking sakripisyo, yun ang binabanggit mo, hindi madali Yes po. at malaking sakripisyo, malaking risko. Ano naman bilang panghuli, ano naman ang iyong maiipayo sa mga bago pa lamang na nangangarap na maging seaman? Kasi pagkikibo, minsan ay magseaman ka para makaangat-angat ang buhay, makatulong sa pamilya. Yes po. Ano ang Yes po, iyong totoo naman po. maiipayo sa mga bagong nag-aspire pa lang o mga bagong nagsisimula pa lamang sa trabahong ito? Ang payo ko naman po sa mga aspiring seafarer po ngayon ay ituloy nyo lang yung pangarap nyo at mag-aral lang mabuti at humanap ng maayos sa kumpanya. Yun lang po. At saka kapag halimbawa naman po nakasakay ka na ng barko, yung mga aspiring po natin, sana po maging tapat lang sa trabaho at maging masipag. Tapos number 1 po, makisama sa mga kasamahan, lalong-lalo na po sa mga kasi iba't ibang nationality kung makasama natin, ibang-ibang kultura. Dapat po talaga maging maging pasensyoso kasi kung hindi ka po maging pasensyoso, hindi ka po tatagal sa pagbabarko. Okay. Kaya po, oo. number 1 yung pasensya. Oo, Kailangan talaga tama nga, napakahaba ng no? pasensya. Tama nga, isang challenge pa rin dyan yung kung paano ka makikipamuhay sa mga katrabaho na iba-iba ang kultura, ang personalidad, no? So maraming salamat for bringing that up. So yun lang, Sir Gary, salamat at nawa ay mag-enjoy. Hanggang kailan ka ang bakasyon ngayong panahon na ito? Hanggang August po. Oh, great. Oo. Ang aking dalangin ay ma-enjoy mo ang bakasyon na ito with your family. Anong barangay nga ni si Sir Gary? Balogo po. Balogos. Balogo po. Okay, Sir Gary. Good to know you closely. At kapag may pagkakataon, andyan lang naman ako lagi sa Buwak. One of these days, I hope to be able to see you and your family habang ikaw ay nagbakasyon. Ano?
Sige po. Okay, Sige po. God bless you. Enjoy your vacation. God bless your family at nawa po sa lahat ng mga pamilya ng ating mga seamen, ng ating mga seafarers ay pagpalain din kayo para yung reason kung bakit nagsasakripisyo ang ating mga kapatid na seaman para sa inyo ay magbunga naman. Magbunga, makatapos ng pag-aaral ang mga anak, maging maayos na sa kanilang propesyon para pagtanda nila ay makakapahinga ng maaga, makakapag-retire ng maaga ang mga nagsasakripisyo rin para sa kanila. God bless you, Sir Gary. Thank you so Sige much. po. Salamat po, Vice. Maraming salamat. Okay, regards po Boyfriend sa na. inyong pamilya. Okay. Ayan Sige po, ho, sige si Sir Gary Malagutnot, ang isa po sa ating nakapanayam na nagbabakasyon pa lamang na seaman dito sa ating lalawigan mula sa Barangay Balogo sa bayan ng Buwak. Ang tinig ng mga seafarers, alam ko yung lahat ng kanyang ikinukwento sa atin ngayon ay sentimiento at karanasan hindi lamang niya kundi ng ating mga iba pang mga seaman. Nasa linya rin ba natin? Si Miss Venus po Ang from mula OWA, naman sa OWA, ang isa po sa mga ahensya na tumutulong para sa mga overseas workers. overseas Filipino workers. At siyempre, ang mga seafarers natin ay nabibilang din sa kanilang sektor na pinaglilingkuran. So, ang ating panauhin ay nasa On-air linya na na ba? po si Okay, Miss pakilala mo Opo. nga. Si Miss Venus Ma'am, po ano? ang ating makakapanaya mula sa Overseas Workers Welfare Administration dito sa Marinduque. Siya po ay welfare officer. Ayan. So para po sa mga programa ng OWA para sa ating mga seafarers. din. Yes, oo. Ito'y lagi nating nakakausap. Ma'am Venus Narvaez, ang welfare officer ng OWA dito sa Marinduque. Good morning, ma'am. Po, Vice. So, Yes, ma'am. Ma'am, medyo po ba pwedeng ilapit-lapit po ninyo yung inyong mikropono para mas malinaw po? Kumusta po ang OWA, Ma'am Venus? okay lang po na Okay, kumusta naman po kayo? Client Maraming? sa atin. Marami pong? Kliyente. Maraming kliyente. Kliyente, ma'am. Very good. Pag maraming kliyente, ibig sabihin ay nararamdaman at ang inyong tanggapan o nalalaman nila ang inyong tanggapan sapagkat laging may nakikipag-ugnayan. Ma'am Venus, nagkaroon kami ng panauhin ngayon sapagkat diniscuss namin ang topic tungkol sa ating mga seamen bilang pagbibigay halaga sa kanila sa pagdiriwang ng Seafarers Day sa buwan na ito. Kumusta ang inyo pong meron bang mga programa ang OWA kung saan ang pwedeng direct na maka-avail ay as beneficiaries ay mga seafarers, pwedeng dating seafarers or yung kanilang pamilya? Ma'am, regarding po sa mga benefits, Is there a ang possibility na seafarers malakasan? po, Sorry Hello, sir ma'am. sorry ma'am ha. Medyo lalakasan lang natin. Okay, sige nga po. Yan. Ma'am, bali po din sa mga programa ng seafarers, pareho na po siya ng mga benefits na nakukuha din ng land base natin. Iba lang po, meron po tayo training para sa mismong seafarers. Ang tinatawag po namin siyang Seafarers Upgrading Program. Seafarers upgrading program. Okay. Yan yung pwede nilang ma-avail if they want yung parang pwedeng nilang magamit to be promoted. Libre yon? Opo, ma'am. Mhm. Bali libre po siya na mag-apply sila sa amin ng parang scholarship po siya. I-apply lang niya sa amin. Then kami po ang magbabayad sa training school kung saan po sila mag-aaral. Okay, great. Ang Oo. covered po niya 7,500 po. Magkano? 7,500. Okay, so pangpabawas na sa kanilang hindi na babawasin sa kanilang pinagsikapang ipunin para sa kanilang pamilya So, Opo, maliban ma'am doon, ano pa ang mga ilang programa ng
OWA ngayon, samantalahin na po natin. Sabi nyo nga po ay yung pwedeng programang generic can be availed by seafarers or other OFWs, returning OFWs or their families. Meron po kami mga scholarship program na pwede sa kanilang mga anak. Ito po ay binibigay namin sa mga anak ng OFW. Kahit pag-college po active OFWs or yung ano na nag-uwi na. Ito ba medyo sa mga active OFW. Okay. Active po ang OWA payment, active din po ang kanilang kontrata. Okay. So may mga okay. So may mga Bali po scholarship program para sa kanilang mga anak na college. Okay. College. First year college po, pwede pong sila mag-apply ng scholarship program. Sila dito sa office namin at mag-inquire lang po regarding sa scholarship. Yung po, pag qualified po, ipapasok po namin silang scholar. Okay Po kami para sa mga asawa ng seaman, pwede po namin itong ipasok sa TESDA course. Pwede po mag-apply ang isang asawa ng seaman. Okay, sa mga trainings na gusto nilang pasukin. So you are in partnership with other agencies also, like TESDA. Yes, ma'am. Okay. Oho. Maliban po doon, ano po ang kahit hindi sa seafarers, ano ho ang medyo challenging na issues and concerns ng mga OFWs na Marinduqueño na-experience po ninyo ngayon? Sa ngayon, ma'am, nakakanda naman na po namin, napupuntahan na po namin yung barangay, yung mga OFW. Kasi nung una po, hindi po nila alam na may opisina po tayo dito sa Marinduque ng OWA. Okay. Kaya po ang nangyayari, lumuluwas pa po sila sa Manila para po doon mag-inquire. Tapos yung iba po ay nalaman nila na may opisina tayo dito, kaya nagpapasalamat po sila kasi hindi na raw po sila luluwas. Correct. Para mag-avail ng mga program. Correct. Kasi usually, yung mga OFWs natin na mga kababayan, pagka balik ng Pilipinas, uwi na sa Marinduque. And sometimes, pag may aasikasuhin nga sa OWA, tama yun, totoo. I have personal knowledge of that in the past, na luluwas sila kasi ang sasabihin ay may aasikasuhin sa OWA. For the information ng ating mga tagapakinig, pwede mo bang banggitin ang exact address ng OWA office dito sa ating lalawigan, Ma'am Venus? Ang amin pong opisina ay dito po sa Buwak, sa Barangay Santol, RU Building po, Purok 2, Barangay Santol, Buwak, Marinduque po. Ito po ay madali lang po siyang hanapin, papuntang kung galing ka pong bayan ng Buwak, bago ka po makarating ng Kapitolyo ay madadaan naman na po ang aming opisina. Okay. So, Barangay Santol ho, tandaan po ninyo, yun hong Kapitolyo ay part ng Santol and part ng Bambangalon, pero primarily Bambangalon. So, yun ho lang, tama nga si Ma'am Venus, madali lang hanapin. Barangay Santol lang ho. OWA office, meron hong OWA office dito sa ating lalawigan. At ang head, ikaw na ba ang pinakang parang in charge dito sa OWA office natin? Opo, ma'am. Okay. So just Opo, look ma'am. for Ako po ang so they can look for you, Ayun, Ma'am. okay. They can look for you, Ma'am Venus. Okay. So sa ating mga kababayan na nais bumisita sa OWA office, sa Barangay Santol, sa Buwak, Marinduque, hanapin niyo po ang ating welfare officer, si Ma'am Venus Narvaez. And very very facilitative and very accommodating. So Ma'am Venus, meron ka pa bang nais banggitin? Samantalahin mo ang pagkakataon para baka sakaling may iba pang announcement ang OWA? Opo. Yung mga gusto po mag-apply o may mga kailangang itanong, pwede po kayong pumunta sa aming opisina para po ma-assess po namin kayo para sa ibang mga benepisyo po ng OWA. Na pwede nilang punta lang po i-avail. kayo sa aming opisina dito sa Santol.
Okay, okay. So maraming salamat, Ma'am Venus, and ang tanggapan ho ng Vice Governor ay partner ninyo. Kung meron po kayong mga, gayon din ang provincial government, sa panguna ng ating Governor Presby Velasco ay katuwang po ninyo. Kung meron po kayong ilang mga announcement na sa tingin po ninyo ay pwede nating pagtulong-tulungan o programa na sa tingin po ninyo ay pwede nating pagtulong-tulungan, ay bukas ho ang ating tanggapan sa pamahalaang panlalawigan, Ma'am Venus. Okay po. Maraming salamat po at napaka-supportive naman po ng provincial government po sa pagdating po sa programa ng OWA. Lagi pong nakaalalay po sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami in behalf po sa aming director na si Dean Gitan. Nagpapasalamat po kami sa provincial government. Okay, oo. Lalo na po kay Governor Presby at sa inyo po, Vice Gov. Oo, thank you, Ma'am Venus, and please extend my regards to Director Dindi, ang isa sa ating very good acquaintance and kasama sa ilang advokasya. So thank you Okay po, Ma'am. salamat din Thank po. you Ma'am Venus, at narinig po ninyo ang boses ng ating katuwang sa paglilingkod mula sa OWA Marinduque, ang Welfare Officer, Ma'am Venus Narvaez. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo, at hi Ma'am Rona Malagutnot. Yes, salamat po sa inyong pakikinig, at nawa po ay ang sakripisyo ho ni Sir ay magbunga, at gayon din ang iba pa na mga mandaragat. Hindi lang mandaragat kasi mangingisda, marinong mandaragat. Okay, yun, kasi merong mangingisdang mandaragat. Okay, sila ay marino. Yan. Okay, hi Ma'am Rona. Thank you. Thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga sumubaybay na muli sa 1.5 oras na naman ng ating pagkukwentuhan dito sa ating programang The Vice Governor's Hour. Marami pong salamat. Hindi pa ho ako masyado nakakapagkwento, nakakapag-report sa inyo tungkol sa ilang mga nais kong i-share sa inyo, mga learnings and the realizations, experiences, and mga initiatives na isinusulong natin ngayon, bunga ng ilang foreign study mission na akin hong dinaluhan. Kagaya nga po ng aking binabanggit, kapag ako ay nabibigyan ng pagkakataon sa mga ganitong oportunidad, ay bagamat significantly ang gumastos dito ay Development Academy of the Philippines at ang ilang senador, ang national government, may stake din. At siyempre maraming salamat sa provincial government sa pangunguna ni Governor Presby for allowing me to attend these foreign study missions na binabanggit ko sa pinaka-latest ay sa bansang South Korea. I rest assure po na ang inyong vice-gobernador ay hindi ho yung basta nagta-travel para lang maglakwatsa. That I am assuring sa ating mga kababayan. Walang piso na masasayang sa anumang investment sa inyong vice-governor pagdating sa training and development. I will make sure na ito po'y maibabalik sa pamahalaan, maibabalik sa ating ang mga kababayan sa pamamagitan ng ilang mga initiatives, programa at forging of partnerships na directly at indirectly ay makakatulong sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Ongoing ho ang ilang pakikipag-usap rin natin para sa ilang posibleng forging of partnerships involve ang ating province sa ilang mga stakeholders sa ilang bansa na akin hong pinuntahan. Kapag medyo klaro na ang mga ilang pag-uusap at medyo may linaw na, ay rest assured na ibabalita ko po yan sa inyo. At the same time ay ang dami ko talagang mga na-realize, Ma'am Kat, Sir Gio, and dito rin si DJ Shine. Ang dami-dami kong nare-realize whenever you go out of your comfort zone or your regular space, marami kang marirealize. Ano po yung aking na-realize? Yung binabanggit din ng aming presidente sa LVGP. The more you know, the more you realize how little you know, and the more you realize na
ang dami-dami pa pong dapat gawin. Kaya po ako ho ay medyo may nai-stress din ng konti sa ganito because ang akin ho kasing niyayakap ay yung accountability. Whenever I am given blessings and chance for blessings like this, I know that it also means greater accountability. So maraming dapat gawin at dire-diretso ho ang ating mga pagkilos using the learnings that we gained from these foreign study missions. Example lang ho, I am in the process of preparing some proposals that will be submitted to the national government and to some possible international partners. But of course, there is a process. But that is one of the possible outputs of these initiatives. Saka ko na lang ikukwento sa inyo yung iba pa. Yung medyo relax, sasabihin naman siguro nung iba, ikaw pag nagta-travel ay puro trabaho pa rin. Ikaw ba'y nag-enjoy pa sa buhay mo? Ay, nag-enjoy naman ho ako sa ipakita mo nga yung ano naman. Yung ako ay nag-enjoy sa pagsuot ko yung kasuotan ng mga Koreano. Aba, ay syempre ho, I took that also as an opportunity to understand the culture, the history, and the life of the different places that I am attending para ang aking kasing pananaw, ang pag-aaral, hindi lang yan confined sa four corners of the classroom. It is everywhere. So, I am taking everything as an opportunity to understand as much as I can ang mga aking nakikita. Yung lahat to, ay syempre dyan ho ako tuwang-tuwa. Ako'y bumisita sa Old Imperial Palace at ako ay nagpa-feeling Imperial Princess. At ako ngayon lang ako naririnig ko yung mga Korean telenovela at alam kong ang ibang mga Pilipino at kahit Marinduqueño ay baliw na baliw sa mga Korean telenovela at saka mga Korean ako'y ang feel ko lang noon pa pagdating diyan ay yung kimchi, pero ngayon after that travel I think the more that I understand better Korean history and the more that I am appreciating my own history, the more that I understand other countries' culture and tradition, the more that I love our own. Kaya maraming salamat po sa lahat ng naging instrumento para sa mga study missions na ito. Ngayon naman ho ay ang pagbabalik para sa dapat na intention ng mga foreign study missions na ito. Maraming salamat Senator Loren Legarda, maraming salamat Senator Subiri, maraming salamat Senator Tol Tolentino, ang mga senador na nagpondo po significantly ng foreign study missions na akin hong dinaluhan. At syempre, ang Development Academy of the Philippines at ang ating sariling provincial government headed by Governor Presby for allowing me to join this. So maraming salamat sa Sambayanang Marinduqueño, sa Sambayanang Pilipino for this opportunity. So yun ho. So daldal ko no. Na-miss ko po kasi kayo at marami ko kasing gusto talaga ikwento sa inyo, pero sa mga susunod na araw na. Unahin ko ho yung pagre-report ko sa aking mga kasamang bukal, at meron ho kasi akong mga plano na kailangan naming pag-usapan after my travel para naman mapakinabangan ng ating mga kababayan ang outputs ng travel na ito. Pag-uusapan pa ho namin ng mga bukal at ikwento ko ho sa mga darating na panahon. So, yun Ma'am Kat, pasalamat muna tayo. Thank you so much for taking over ng ilang beses, Sir Gio, si Ma'am Ched, and siyempre the usual assistants of radyo natin Santa Cruz, particularly DJ Shine. Maraming salamat. Sa mga hindi po natin nabasang comments ay next program po Vice natin. Oo. Medyo Gawin nga gipit sa natin laging basahin natin. Kasi ako dire-diretso po ako ng pagsasalita. Ang akin hong mga kasama hindi na maintindihan kung kailan ipapasok. Pero nababasa ho namin ang inyong mga comments. Ma'am Risa Del Mundo, Sir Jeffrey, nababasa po namin ang inyong mga comments. Sir Robert, Sir Bobby, Sir Reden,
Thank you so much sa inyong mga pag-monitor, sa inyong komento. Kung may kailangan ho kaming sagutin, ay maaari hong yung iba ay sasagutin namin privately. Yun hong iba naman na, sorry ha, nakita ko lang yung mga pangalan pero hindi ko pa alam kung ano yung mga comments nila. Rest assured that we will take them seriously and we'll get back to you kapag may kailangan na sagutin. But thank you so much sa inyong pag-agapay, sa inyong pagkikinig sa ating programa. At sa lahat ng mga kababayan natin, na mga seamen, seafarers, wherever you are, sa anong bahagi man ng daigdig kayo naroon, saan mang bahagi ng Pilipinas kayo naroon, saan mang bahagi ng dagat kayo naroon, wag lang sana muna sa West Philippine Sea, pero talagang dumadaan din talaga yung mga yan dyan sa possibly sa West Philippine Sea. Wherever you are, ang aming dalangin dito sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasangguniang Ngani, dalangin ng inyong Vice Gobernador, sana you will always be safe, you will always be healthy, and your family will always be blessed through the blessings that are being given to you also as seafarers. So maraming salamat sa inyo. God bless you. More power, and whenever there are opportunities for us to work closely and together, bukas ho ang pamahalaang panlalawigan, bukas ang tanggapan ng inyong Vice Gobernador Lynn Angeles. So sa lahat ho, maraming salamat. Magandang araw, magandang tanghali, masarap na pananghalian. Ito pong muli ang inyong Vice Governor dito sa lalawigan ng Marinduque, nagsasabing, samahan po ninyo kaming lagi dito sa ating programa, sapagkat ang 16th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque na ating pinamumunuan ay inyong kapartner o inyong katuwang. Magandang araw po.